Pilipinas ay nasakop ng Espanya sa loob ng 333 years mula 1565 hanggang 1898. Sa panahong ito, maraming naganap na lagim at biyaya na humubog sa Pilipinas bilang isang bansa. Sa haba ng panahong ito, ating masasabi na marami ang naging impluensya ng mga Espanyol sa ating bansa. Isa na rito, ang pananampalatayang Katolisismo. Karamihan pa rin sa mga Pilipino ngayon ay nakabatay ang relihiyon mula sa Kristyanismong ipinalaganap ng mga Espanyol. Ikalawa naman ay ang edukasyon. Nagkaroon ng oportunidad na makapag-aral ang mga Pilipino noon. Ikatlo ay sa pamahalaan kung saan matagal na sinusunod ng Pilipinas ang forma ng pamahalaan na mayroon ng Espanya. Ikaapat naman ay ang wikang Espanyol, kung saan iilan sa mga salita natin ay hiram mula sa kanilang wika. At ang ikalima ay ang pagkain, kung saan iilan rin sa mga pagkain Pilipino ay hango mula sa mga Espanyol. Sa tagal ng pagpapasailalim ng ating bansa sa pangyarihan ng Espanya, kung may nag-iisang bansa na maaaring pinakamalapit sa atin at maaari nating mahinga ng tulong, sa kahit anong pagkakataon ay wala nang hihigit pa kaysa sa bansang Espanya. Mula sa ating mga pangalan, apelyido, lengguwahe, tradisyon, kultura, pagkain, kaugalian, hanggang sa mismong pangalan ng ating bansa ay may bahid na mga Espanyol. Pero nasa panig nga ba natin sila? Bago natin sagutin ang katanungan na iyan, pasalamatan muna natin ang mga bansang Amerika at Japan na nagpapakita ngayon ng malaking suporta sa Pilipinas upang depensahan ang ating bansa sa mga pang-abusong bansa gaya na lamang ng China. Medyo nakakatawa mang isipin na ang mga bansang ito kasama ng Espanya ay pinahirapan at inalipin tayo noon sa ating sariling lupain at inangkin pa ang ating teritoryo ay ngayon sila ding tutulong sa atin upang ipaglaban ang ating karapatan sa Pilipinas. Mula nang sakupin tayo ng Espanyol mahigit sa 300 taon nang nakakaraan, patuloy pa rin ang ating strong diplomatic ties sa kanila na mga Amerikano. Daan-daang taon na din tayong nasa ilalim ng pananakop ng Espanya. Noong tayo nasa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, nakita ng Amerika na mahina lamang ang Espanya at kayang-kaya nila itong palayasin sa ating bansa. Nagtungo sa ating bansa ang mga Amerikano sa utos ni Teddy Roosevelt na pinangunahan naman ni George Dewey na noon ay naka-assign sa Asia. Nagtungo sa Pilipinas sa mga Amerikano at pinangakuan ng mga Pilipino na palalayain nila tayo mula sa imperialismong Espanyol. Siyempre, hindi na nagdalawang isip ang mga Pilipino at tinanggap agad ang alok na tulong ng Amerika. Naging tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga Amerikano sa mga Espanyol sa pagkakaala ng mga Pilipino na walang ibang hangarin ng mga kano kundi ang makatulong hanggang sa unti-unting ipinakita ng mga Amerikano ang kanilang tunay na pakay. Ang paninakop ng mga Amerikano ay isang pagbabalat kayo na sa umpisa ay nagkukunwaring mga tagapagligtas ng kalayaan ng Pilipinas, ngunit sa bandang huli ay unti-unting nagtanggal ng maskara. Ayon sa isang aklat na may pamagat na sa kuko ng limbas na isinulat ni Dr. Nemesio Prudente, ang paghahari at pananakop ng mga imperialista Amerikano sa Pilipinas ay nahahati sa dalawang panahon ng yugto. Una ay ang lantarang pananakop kasama na ang panahon ng Commonwealth. Pangalawa ay ang hindi tuwirang pananakop na nagsimula pagkatapos na ipagkaloob noong Hulyo 4, 1946 ang kunwa-kunwariang kalayaang politikal. Sinabi din sa akda na hindi totoong aksidente ang pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kanilang pagpasok sa Pilipinas at sa buong Asya ay udyok ng makasariling hangarin. Noong daw mga panahong iyon, umihina na ang mga dating kolonyalistang bansa tulad ng Espanya, Portugal, Pransya at Olanda. Dahil dito, madaling naisagawa ng Estados Unidos ang pagpapalawak ng kanyang impluensyang